eksaktong 32 years ago, ngayong week na ito, inilabas ang Dangerous, studio album ni MJ, ni Michael Jackson. Ito po raw ay merong sublime meaning. Yung mga mahilig maglagay ng meaning, ito na naman po, tinira na naman po nila ito. You know what? This album is a very good album. In fact, meron pong isang awitin dito na pangalan ay, or title ng awitin niya ay Keep the Faith. I love that song. While, syempre, yung mga ibang songs naman po rito ay medyo akma sa pagiging sexy, no? Ng mga lyrics ni Ginoong MJ. Pero, mas marami pong mga kanta rito ang maganda, makabuluhan. Kaya ito po ang sinasabi ng Bible sa atin na kung sino nag-iisip ng masama, para sa kanya masama ang bagay na to. Ngayon, kung siya naman na nag-iisip ng mabuti, well, para sa kanya ito mabuti. So, kung tayo mga Kristiyano, may kanya-kanya tayong perspektibo dito sa mga bagay na ito. Ito yung mga bagay na sinasabi ng Bible na magkasundo na lang kayo. Huwag nyo nang bigyan ng dispute ang bawat isa just because hindi kayo nag-a-agree sa view ng bawat isa. Ito po yung sinasabi ng Biblia na ganon. Pero it doesn't follow na masama na yung bagay na yan dahil hindi mo inaagrihan. Hindi ba? Ito yung umunawa na lang po tayo. Ngayon, ako ano pong stand ko po rito? I love this album. Definitely. I really love this album. In fact, I have the CD right now because dati cassette tape lang po. Medyo ang cassette tape nag-fade, ano? Pero ito, I love this. I love this album. In fact, all MJ's album meron po ako. Ano? At para po sa akin, kinukuha ko po doon yung mga gandang songs. May mga ganda po siyang songs like yung Heal the World. I love that. Keep the Faith. Sabi ko nga po, nandito po yan. Tapos, nandito po yung makabagbag damdaming Gone Too Soon kasama rito. Marami po. So, ang atin lang pong makikita sa mga ganito, meron mga Christians, mga born-again Christians na agree sa ganito, agree sa ganyan. Pero, para hindi na po magkaroon ng parang tinatawag na dispute, mas maganda lang po, unawain na lang natin ang bawat isa according sa kanyang views o paniniwala. Kasi hindi po tayo pare-pareho ng views. Meron pong isang Kristiyano, mananampalataya siya, namatay yung kanyang lolo at lola, at siyempre, bilang pagmamahal niya sa mga ninuno niya, nandoon pa rin sa bahay nila yung mga rebulto. Nandoon pa rin yung mga santo. Ngayon, tinanong nila yung isang man of God, maganda yung sagot ng man of God, na isang nagtuturo ng salita ng Diyos. Ano po bang gagawin ko dito sa mga santong ito? Ang sabi lang ng man of God na yun, hindi ka naman kakagatin ng mga yan eh. Kanyang ganon. Ano ba ang puso mo? Tinanong pala ng man of God, yung sister in Christ natin, sabi niya. Kasi po sa mga ninuno ko po yan, then keep it. Hindi mo naman sila ginagawang object of devotion, di ba? Hindi mo naman sila niluluhuran, hindi mo naman sila tinitirikan ika ng kandila. Ay, hindi po, kasi born again po ako. Okay, then keep it. Parang meron kang Buddha, parang meron kang Statue of Liberty, ganyan, sa bahay mo. Itabi mo lang, tabi-tabi sila, parang manika, ganun lang. Pero it doesn't follow na. Walang epekto sa Kristiyano yan kasi tayo washed tayo by the blood of Jesus, hindi dahil sa mga rebulto. Walang makaka-affect sa ating salvation. Walang makaka-affect sa ating salvation. Tandaan niyo po yan. Yan ang sabi nung man of God. So, congrats dahil marami na rin pong malalim. Ito pa pong isa. Actually, kami po ang nagtanong nito dun sa isang, siyempre, batang Kristiyano pa po kami during that time. And we were going to some event, nalala ko. And while going home, siyempre, on our way home, tinanong namin yung pinaka nagtuturo ng salita ng Diyos na kasama namin. Siyempre, pastor ang tawag namin dati kasi nasa institutional church pa kami. But I love his answer. Sabi niya, paano po yung mga Santa Claus, yung mga ganon-ganon? Sabi niya, ang sabi na lang niya, marami kayong masyadong na-obserbahan na ganyan. Ba't hindi nila nyo tingnan yung mabuti? Yung Santa Claus, ayan ang pananaw nila. Ngayon, bahala kayo. Pero hindi makaka-affect sa salvation niya. Then, doon kami namulat na yung grace, talagang once and for all, in-impute ni Jesus sa atin.
So, hindi tayo maapekto. Maski may mga rebulto ka pa, malalaking rebulto mo. May kilala nga ako, born again Christian, ang lalaki ng rebulto niya. Parang collection daw niya kasi natutuwa lang siya. Pero hindi niya yun niluluhuran kasi meron din siyang Buddha, meron din siyang, alam po ninyo yung parang yung galing sa Baguio na pag tinanggal mo yung yung drum, alam na po ninyo yun, di ba? Barrel man, meron siyang malaking ganon. O may mga rebulto rin siya, pero meron din siyang rebulto ni Aquaman, ni mayaman Batman, Superman, mga rebulto katabi-tabi. So, ano naman masama kung magkaroon siya ng rebulto ni Jesus, hindi ba? Para sa akin, gano'n ang pananaw ko. Hindi naman yan makaka-apekto sa salvation niya. So, call it quits. Igalang natin, kasi ayan po ang pananaw ko. Ako po malayang Kristiyano ako, hindi ako saklaw ng institutional churches. Okay? Hindi ako pwedeng hawakan ng magsasabi, pastor siya. No, I am a free because of the blood of Jesus. You know what? If you are being washed by the blood of the Lord Jesus Christ, hindi ka napapasaklaw sa mga ganyan, yung mga bawal dito, bawal. Walang bawal, sa totoo lang. Pero, ito sasabihin ko, walang bawal. Pero kung alam mo makakasama sa katawan mo, like, halimbawa, karne, o di ba? Kung alam mo kakain ka ng maraming karne, aatakihin ka Hindi bawal. Pero pag kumain ka ng maraming karne, paano? O yun, di ba? At saka baka makatisod ka, yun. Yung mga matitisurin. Pero ako hindi ko masyadong pinapansin yung mga matitisurin kasi alam niyo po kung bakit? Sometimes, hindi mo na magagawa yung gusto mo pag sila mismo ang pagbibigyan mo Opo. Pero sometimes consider, depende sa circumstances. Nabubulol na ako. Pero ang gusto ko lang po sabihin nito, malaya tayo. Mas gusto kong bigyan ng diin yung kalayaan kasi Galatians 5:1. Pinalaya na kayo. Sabi ni Pablo, wag nang paaliping muli sa slavery. Actually, gusto ko yung salin na wag nang paaliping muli sa bondage. Okay? So ako may mga kaibigan akong pare. Walang masama doon. May mga kaibigan din akong pastor. Although hindi kami agree sa institutional church, that's fine. Pero magkakaibigan kami. Ganun po yan. Malaya tayo. Pag hindi mo ipapractice ang kalayaan, kawawa ka. Bawal bawal. Sino nagsabing bawal? Sino nagsabi sa'yo? Walang bawal. Malaya na tayo. Pero, sabi ko nga, kung alam mo makakatisod sa iba, kung alam mo makakasama, like for example, yung pangangalo niya, syempre, bawal ng Biblia talaga yan. Pero since tinanggap mo na si Jesus Christ, alam mong bawal, hindi mo gagawin yan. Kasi ayaw ng Bible yan, di ba? Pero kung tutuusin, nandun na po yung freedom natin to do good things. Hindi po kasama dyan yung mga kung ano yung nasa bahay mo. May isa pong pastor na nagsasabi, tanggalin ang mga ganun, tanggalin mo yung mga rebulto kasi may sumpa. Akalain mo Kristiyano ka na, isusumpa ka pa? Wala. Pag ikaw ay naging born again Christians, kahit punong-puno ng rebulto ang bahay mo, walang mangyayaring masama sa'yo kasi yung mga rebultong yan, ay ano yan walang kwenta yan kung tutuusin kahoy lang yan bato lang yan Ikaw, anak ka ng Diyos. Di ba? Ganun po yan. Tingnan natin ng ay makakaintindi lang po ito yung mga malalim ng Kristiyano sa grace. Pag matitiso rin, hindi po ako magko-comment, pero ipagpe-pray ko po kayo na sana umabot din kayo sa ganun. Kasi masarap po ang malaya. Masarap ang malaya ang Kristiyano. Kaya mag-subscribe na kayo dito, share the video, share the, anong tawag dito? Like nyo pala, and then, i-share ninyo ang pag-ibig at grace ni Jesus. Kasi alam po ninyo, yun ang kailangan. What we need is something na nagpapalaya, no? Lumaya na po tayo sa gawain ng mga relihiyon. Like yung mga, iba marami mga seremonyas na kung ano nung ginagawa. Hindi na po ganyan. Malaya po tayo. Be happy. Pakinggan nyo mga music na gusto nyo. Ako naniniwala ako pag Kristiyano ka, mas gusto mo makinig ng mga mellow, yung mga tawag dito, mga medyo soft rock, ganon. Siyempre, worship song nandoon po yun. Pero gusto naman ni Jesus, mag-enjoy naman tayo dun sa mga gusto nating music. Ganyan si Lord, mabait po si Jesus. Ang tao lang ang masyadong nagbibigay ng restrictions. So, malaya po tayo. Thank you, and Jesus truly loves us all.